mga rebolto daw na sinasamba ng mga Katoliko. Yan ang pag-uusapan natin. Hindi ako Katoliko ha. Hindi rin ako member ng anumang denominasyon o sekta ng Christian religion. Pero ako ay follower of Christ. Hindi niyo ako matanggap na Christian, alam ko yan eh. Pero sige lang, ako ay follower ni Kristo. Ang tanong, kapatid, hindi ka pala Katoliko, hindi ka rin ibang grupo, ano ka pala? Bakit, ano bang ginagawa mo rito? Hindi, ganito yan. Kasi kayo nag-aaway. Dati rin akong member ng Katoliko at hindi Katoliko. Palipat-lipat din ako noon, kagaya ng iba nating mga kapatid. Kaya lang, hindi na ako nakatiis dahil palagi tayo nag-aaway. At dito, naisip ko, bakit magalit na galit ang mga ito sa Katoliko? Kaya sinubukan ko mag-research at ito ang gusto kong ipahayag sa inyo. Medyo mahaba-haba to mga kapatid, pero subukan nyo. Baka naman makakuha kayo ng panibagong pananaw. Hindi ko kayo kumbensihing lumipat ng Katoliko, hindi rin kayo kukumbinsihin na lalabas ng Katoliko. Usap lang tayo. Paano lang? Pahayagan lang kung ano man yung ating mga kaisipan patungkol sa mga isyu na ganito. Unang-una, ang Katoliko ay tunay nga na nahaluan na ng mga practices, mga doktrina ng pagano. Wala tayong dyan. Magkasundo tayo, hindi mga Katoliko. Pero, ang dapat nating tingnan, bakit kaya hanggang ngayon, ito, alam naman ng lahat, nababasa din sa Bible, bakit patuloy pa rin na niyayakap ng mga Katoliko? Kaya ingat kayo kasi dyan, sa background ko, tingnan nyo, hinampas na yung ulo ng isang paulit-ulit daw na rebolto. Kasi, medyo alam na nga nila Tapos paulit-ulit pa rin nating sabihin sa kanila na ayaw naman talaga nilang tanggapin yung sinasabi natin. Bakit kaya? Ito. Kung ikaw na ang iyong mga kanunuan, lalo na dito sa Pilipinas tayo, under tayo ng Spain for 500 years. Nung dumating sila, hindi naman tayo Kristiyano, hindi rin tayo Katoliko. Ngunit dahil sa kanilang pahirap, pinapahirapan yung mga kanunuan natin noon At sinasabihan silang ganito, pag hindi kayo maniwala, kayo pahihirapan na ganito. Anong gagawin ninyo mga kapatid? Sige nga, subukan nyo. Mabuti kayo ngayon na inganyo kayong lumabas ng Katoliko, hindi kayo tinutorture, hindi kayo mga relatives, mga magulang ninyo, hindi pinapagpapatay. Dati, sa panahon ng Kastila, pinapapatay yan. Ngayon, kung ikaw, ayaw mong sumali sa grupo na yan, anong gagawin mo? Sige. Kung ako, sasali na lang Okay na. Sumali na. For 500 years, yun ang palaging sinasabi sa kanila. Ito ang ating mga doktrina. Kailangan sumangguni kayo sa mga santo kasi ito ang makakatulong sa inyo. Ba mga kapatid, sumunod nga sila. Ang hindi mo ngayon ma-explain, nung mag-umpisa na silang ganito, pinayagan din silang magkaroon ng mga rebolto. O di, kaharap nila yung rebolto, kahoy man ito, or bato, or ceramics, o ano meron dyan,
habang nagdadasal sila, ang kanilang mga dasal nagkatotoo. Kaya from one generation to the next generation, biruin mo ha, ang isang henerasyon 30 to 40 years yan. O 500 years divided by, sabihin na lang natin, 40. Ang dami niyan na henerasyon. Sobra sa 10 kasi 40 times 10, adi 400 lang yon years. Ang dami. 10 generations, sabihin na lang natin na ganun ang kanilang pasalin-salin na karanasan. Nararanasan talaga nila na may mga milagro. Noon yan. Hanggang napasalin-salin ito, nalagay na sa utak yan. Hindi mo na maalis yan kayo nga ilang taon pa lang kayong sinabihan na ganito, ganyan, ganyan. Makipag-away na kayo sa Katoliko, inyo nang hinusgahan, na sinasabi nyo na kayo'y mapupunta ng impyerno. Wala naman kayong alam niya noon May nagsabi lang sa inyo iba, alam nyo yung mga tao na yan, impyerno yan kasi nagsasamba ng rebolto. Pero mga kapatid, isipin nyo ikaw, saan ka ba nanggaling? Katoliko sigurado Yung mga kanunuan mo, Katoliko rin yun. Ngayon, nagsasamba rin yun ng mga rebolto. Napaka-selfish mo naman. Selfish. Bakit? Hindi mo iniisip yung mga kanunuan mo, mapupunta rin ng impyerno yun. Kailan lang ba lumabas itong mga protestante? Siguro sabihin natin 18th century. 1500s pa tayo napasok ng ng mga Spaniards, 1500. Kanta ni Magellan yan, March 1521. Lumabas itong mga protestante sa Pilipinas, 1800 or 1900s na. Yung mga kanunuan nyo, ang dami nun. Mapupunta ng impyerno yun. Siyempre, meron din silang explanation tungkol dyan. Sasabihin nila, hindi, ganito, ganyan. Mga kapatid, huwag kayong magiging selfish. Hindi nyo naisip yung mga kanunuan ninyo. Baka meron naman kayong gamiting Bible verse dyan na ganito, ang hindi sumunod sa akin at hindi nila itatakwil ang kanilang mga bagulang, mga kapatid, hindi aking disipulo. Baka gamitin nyo naman yan. Kay Pablo, meron din ganyan Sige, gamitin din nyo. Wala namang problema yan Hindi ako Katoliko Hindi ko dinipensahan ng Katoliko. Sinasabi ko lang, huwag tayong mapanghusga at huwag tayong magagalit sa mga Katoliko. Hindi mo talaga masisisi yan. Na-describe ko na yung mga nakalipas o ngayon naman. Dahil napasa-pasa na yan sa kanilang mga henerasyon, kagaya kay Noli de Castro, sumampa ito sa karo ng Black Nazarene. Talaga ron, muntik ng mga sagasaan, madaganan. Pero sumampa talaga siya. Bakit? Meron siyang karanasan, ang pamilya na merong karanasan, na nagkatotoo yung kanilang mga panata. Meron nakuha silang sagot doon sa kanilang mga panalangin dahil sa kanilang panata, sa kanilang rebolto. Sige nga, isipin ninyo. Yung iba, sumayaw sa Obando, Bulacan. Sumayaw. Kasi nanghihingi ng anak. Nagbuntis yung babae. Yung isa, wala na. Mamamatay na. Pumunta mo ang Northern Luzon. Kung saan yung roon. Gumaling. Yung isa, nananalangin. Dito sa may Quiapo, na ibigay yung hinihingi niya. Nagkatotoo. Ngayon, anong gagawin niyo? Sige nga kayo. Sabihin niyo na naman, kay Satanas yun. Ayan ang problema ngayon. Kasi pag sinabi niyo kay Satanas yan, ibig lang sabihin, itong Diyos at saka si Satanas, talang nag-uusap-usap ito na parang paglaruan ang tao. Nabasa niyo naman yung kwento sa buhay ni Job.
Di ba? Na-challenge ang Diyos sa sinabi ni Satanas. Ganito, pinayagan niya ngayon na, anong tawag nito? Subukan. Kung ganun yung yung nakasulat sa Bible, hindi kaya ganun din ngayon na sinusubukan din ang tao na pagbigyan yung niya at si Satanas ang nagbigay? Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Okay, sige, sabihin natin kay Satanas yan. Kawawa naman tayong mga tao. Wala nga tayong alam eh. Ang nag-usap lang itong Diyos at saka si Satanas kung ganun eh. Wala tayong alam. Di syempre, nananalangin ka si Satanas pala yun. Pero nag-usap naman sila ni Satanas, ang sabihin ng Diyos, ganito ang kondisyon niyan. Pagkatapos isang araw, nagising ka dahil natiklo ka na, napunta ka na kung saan, humarap ka kay San Pedro, kung sino dyan, sabihin sa'yo, punta ka ng impyerno dahil sumasamba ka ng revolto. Malay ko nga yung pala pinag-usapan lang, pinagpustahan lang ako ng Diyos at saka ni Satanas. Masama itong example ko, no? Pero tingnan nyo, ako, ganun ang kaisipan ko Kasi bakit? Hindi ganyan ang Diyos na aking nakilala. Hindi ganyan. Kahit sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, meron siyang nabanggit tungkol dyan, pero hindi talaga impyerno. Ito'y nagiging popular na lamang sa panahon ni Pablo at sa mga sunod na mga taon. Kung ganyan ang ating doktrina, napakasama, napaka-cruel ng ating Diyos. Bakit? Ang Pilipinas, ang population, 120 million yata ito Pero gamitin na lang natin 100 million para madaling i-calculate. 80% nito, Katoliko. 80% sa 100 million, 80 million yan Kung yan ang doktrina ninyo, ang panghuhusga ninyo na sila'y mapupunta ng impyerno, biruin mo itong mga buhay ngayon, 80 million, maglalangoy-langoy sa dagat-dagatang apoy, forever and ever. Mukhang mali yata, mga kapatid. Napaka-cruel ng inyong Diyos. At manunood siya na pinapahirapan niya yung 80 million na yan. Paano yung mga kanunuan nyo? Ilang milyon din yun. Yung mga taong hindi Pilipino na ayaw maniwala na nagsasamba din ng revolto, Katoliko din, ang daming maglalangoy. Kaya hindi ka panipaniwala yung inyong pinanghahawakan, yung niyakap na katuruan. Kung patuloy tayong ganyan na sinasabi natin, mas lalong di maniniwala ang mga Katoliko. Mas lalo silang magkakaroon ng hidwaan sa inyo. Tingnan nyo, sumasali na sa mga yung mga debate ninyo at pumupukol na rin. Dati hindi naman yan. Ngayon pumupukol na rin. Meron ng mga faith defender yan Kahit hindi marunong talagang wala na kasi si Eli Soriano. Yan ang problema nyo. Wala na si Eli Soriano. Patay kayo Wala nang kagaya sa kanya na pinapatahimik itong Katoliko at ibang mga grupo. Sige. Ngayon, ang internet, siksik, liglig, umaapaw pa ng impormasyon tungkol dyan sa ating relihiyon, Kristyanismo, kung ano tayo. Kaya, mas mabuti pa, mga kapatid, ang gawin natin. Hinto na natin yung panghuhusga. Kasi ang mga taong ito, kahit anong gawin ninyo, hindi talaga ito makikinig sa inyo. Kasi nga, karanasan nila history ng kanilang mga kanunuan. Kayo nga lang Kristiyano, na ang yayabang nyo, galing kayo dyan, hindi nyo iniisip yung mga kuwan nyo, mga kapatid nyo. Kasi meron kasing nagbubulong sa inyo, ganito, ganyan, ganyan. Ang bottom line nito, nasa isip ako,
Ayaw kong husgahan ng Katoliko. Kasi ang ating sinusundan, dapat yung salita ng ating Panginoon Kristo na tayo dapat ay magkaisa. Huwag tayong magbatuhan ng putik, ng bato, ng granada. Pinapanalangin niya na sana magkaisa tayo, kagaya ng pagkaisa nila sa kanyang Ama. Kaya hindi yata tumalab yung panalangin niya. Bakit? Kayo galing kayong Katoliko. Pag nandyan na kayo sa labas, ang akala niyo tama na kayo. Nasa labas na kayo, ang akala ninyo tama na kayo. Mahalin natin ang ating kapwa Kristiyano. Huwag nating husgahan kasi sa totoo lang, walang kasiguruhan kung sino ang tama. Kasi kung sana may kasiguruhan, dalawa lang sanang nagtutunggali patungkol nitong kaligtasan at langit at impyerno. Ano pa diyang gusto niyo pag-usapan? Haba na mga kapatid, dito na lang muna. Magandang araw po sa ating lahat.